So, may gabi sa atong tanan o sa atong pagpadayon, sa atong pagtuon mahitungod sa Daniel Kapitulo 2. Sa dili pa ta magsugod para mag-ampo, atong basahon ang gisulat sa Prophet and Kings 484 paragraph 3. Ingon dire. The Lord regarded with approval the firmness and self-denial of the Hebrew youth and their purity of motive, and His blessings attended them. He gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. The promise was fulfilled. Them that honor me, I will honor. 1 Samuel 2:30. As Daniel clung to God with unwavering trust, the spirit of prophetic power came upon him. While receiving instruction from man in the duties of court life, he was being taught by God to read the mysteries of the future and to record for coming generations through figures and symbols, events covering the history of this world till the close of time. So grabe ang grabe ang gihatag sa Ginoo. Makasabot si Daniel sa tanang mga visions, mga damgo, no? Kaya wa man siya magsalig sa iyang kaugalingon. Makabasa siya sa mga bisan unsa, the spirit of prophetic power came upon him. Kuan yun sa iya. Maka kay balog siya. Mga mysteries, being taught by God to read the mysteries hangtod sa pagsira sa panahon, close of time. So wala siya. So karon wala naman si Daniel atong kuan sa Ginoo na mahibalo tas mga mysteries, mga visions and dreams pinaagi sa mga writings. Sa atong pagpadayon, sa atong pagtuon karon, tong kuan sa Ginoo ang kaalam o paggiya sa balang espiritu. Kaya wala ta po'y mahimo pag di tagiyahan sa balang espiritu. Ako hatag kay Brad GC ang opening prayer. Labing gamhanan o balaan nga Dios tagya sa among kinabuhi. Salamat kay Mahan sa iyong pagluwas sa bukadlaw nga ikaw nagkapadangat ka na mga gabion. Ug among gipasalamatan ang kanggiunan. Naniasam kami sa Pinamalay Library Jury. Padayon sa pagtuon sa iyong mga pulong sa mga kasulatan o sa Espiritu sa tagna. Ampo kami Ginoo sa balang espiritu maghatag kanimo sa kaalam. Sabtan namo ug matipigan sa among singkasing ug magdasig namo sa pagkinabuhi. Sa pakalagad, paabot, pabalik na ako Diyos ang mga pulong, himong gabayan na mo sa akong pagkinabuhi. Magdasig sa akong pagtuo, kanto sa tapusan. Kaya is jury madumala niini, kaming tanan, malipay o makabaton sa among kinahanglan nga alam kamatuoran. Salamat sa pagdungog sa akong pagampo, o pasila ang masalat ng mga tanan, among gisalig tungkol masangan ni Jesus, ang wala sa amin. Kung wisgot kanig si Kristo na iston, lahi na siya na pagka-iston. So atong basahon ang gisulti sa Biblia, bahin kang Kristo na iston. Iston ni siya nga si Kristo ang gipasabot. Okay? Abasa ni siya sa 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 3 o 4. Diingon diri na living stone. If so be ye have tested that the Lord is gracious, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Para sa Ginoo gipili bisan og gisalikway siya sa mga tao, apan sa Dios gipili. Gitawag siya living stone. So mabasa na siya. Kung imong tan-aw sa mga komentary, si Kristo ang pasabot ana, wala na ilain. Gitawag po na siya og stone gihapon, si Kristo, pero head stone of the corner. So kung imo gihapon ning kalkalon sa Spirit Prophecy, mugawas gihapon ni siya na stone na si Kristo ni siya. Kini nga stone, dili ni basta-basta ang stone kay the headstone ni siya. Ingon diri sa Salmo 118:22, the stone which the builders refuse, gisalikway. Sama atong gibasa ganina, the stone which the builders refuse is become the headstone of the corner. Dili na siya stone na stone lang, kundi headstone gyud na siya. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimo nga pangulo sa pamag-ang. Dili na siya basta-basta ang stone, kundi pangulo sa pamag-ang. Dirita sa Episo 2:20, ngayon dere, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So, di siya basta-basta na stone. Kay chief
cornerstone. Ganina, head cornerstone. Si Kristo gina na stone. Nag-isgot og stone, pero chief cornerstone, isgot og stone, the head stone of the corner. So, there is sa Isaias, gitawag siya stone, ingon dere, and he shall be for a sanctuary, but for a stone of stumbling, and for a rock of offense to both the houses of Israel, for a gain, and for a snare to the inhabitants of Jerusalem. So, stone diha, pero for a rock of offense. Ato nang basahon sa disadvantages unya. So, si Kristo, stone, rock pod siya. Mabasa na siya sa Mateo 16:18. Ingon dere, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock. So si Peter, stone gihapon na siya kung sa disadvantages sa itong basahon. And upon this rock, so dili si Peter ang gikuan diha, upon this rock I will build my church. O si Kristo na nga rock. Ang church matukod sa rock, manamaw na siya. Dili na siya malumpag. He is the rock, si Kristo. Sa Deuteronomy 32:4, He is the rock, His work is perfect. Walay lain, si Kristo gina. So rock si Kristo, stone si Kristo. Diripod sa Psalm 62:7, maugyapon. Ang God na siya. So kini, kadaghan ko magkabatian ni mo na akong giingon, magtuon ganing Daniel to, kini dayon ang basahon. Diba, Daniel to, stone raman ang gisgutan. Pero ang basahon dayon mao ni na si Kristo gyud tong bato, di man rock ang gibutang dito, stone raman, pero kini ang basahon. Ingon dire, to those who believe, Christ is the sure foundation. These are they who fall upon the rock and are broken. Si Kristo to, isang makuha dito sa rock, dugmok na siya. Kay ang rock dako, di man na mabuak. So, ang mabagsak diha, mapulpog, madugmok. So, muna siya basahon. Napay basahon, kini, 599, paragraph 3, paragraph 4, muna siya ang usara kang basahon, eternal rock, the chief cornerstone, kay nag-isgot man, pero chief cornerstone na siya, dili na stone, chief cornerstone, Christ Jesus. Kana, napod sa 600, nora gyud na ang basahon, napamatud-an na si Kristo tong bato, sa Daniel to, kinirag yun ang basahon. Basa ro siya 599, tapos laktaw na siya sa 600. Rejected stone, ana siya. Mabasa man, rejected stone. Pero dili na ang tawag, di ba? Ang rejected stone na atong gibasa ganina, si Kristo mato. Head of the corner. So, giusa-usa na yun siya na sa Spirit Prophecy, nakatong atong gibasa ganina ng mga teksto, rejected stone, head of the corner, chief cornerstone. Katong ibasa nato, nagrepresent gyud to, dili malalis, nagrepresent gyud to kang Kristo. Pero kining dingil to, 45, 34, si Kristo pa ba ang gihisgutan ana? Kini siya, kung imo tan-awon diri ang Prophet in Kings 494 paragraph 3, tapos ang sunod ana lahi na kanang 5 na. Pero kung imo tan-awon diri wala tanaw 494, dapat ang sunod diha 495. Pero mulaktaw na siya diri sa 497 paragraph 1 na. Asa diha ang 495? Di wala. So wala diha ang 495 o 96. Kay nagdiretso na siya sa duha ang iyang gikuanan. Kay balo mo kung sa tong nalaktawan, atong basahon kadiyot be. Nganong gilaktawan man wow kay balo. Pero ngano man nawala man gyud na siya gibutang, atong basahon. Nawa, God gave the dream in its interpretation to Nebuchadnezzar, not alone that the Babylonian king might know, but that every king who followed him might know that early kingdoms are all temporal at best and must pass away, and that the only eternal kingdom which shall never pass away is the kingdom of Christ. Kana nga kingdom, kini nga bato, mao na siyang kingdom of Christ. Nganong kana man ang mawala? Nganong kana man statement na importante kaayo na para dili ta masaag. Pero may bulong na lang yug ka, nganong wala sa software, sa laptop, o wala pod sa apps kato karon. Na pwede ra man gyud unta na ibutang kay wala man Ha? Missing link.
Oh, tanawa nato na. Kaya ang interpretation man gyud sa teaching, si Kristo ang bato. Pero ang bato dili si Kristo, ginharian ni Kristo. Tanawa nato ha. Dirita. Kini nga libro, The Prophetic Faith of Our Fathers. So atong basahon. Ingon diri, all this would then be terminated by Christ's glorious personal second advent, accompanied by the first resurrection. Kano sa man mahitabo ang first resurrection? Pagbalik niya, mamatay ang dautan sa iyang himaya. Tapos, sunod na ang first resurrection. That the righteous, kaysa first resurrection, mabuhi man, puro righteous naman. May wicked na sagol. Dito naman sa second resurrection. The righteous to take the kingdom with Antichrist destroy at his coming. Unsa na siya? Second coming. Okay. Then will follow the conflagration and just judgment upon the wicked. Such, in brief, was his essential belief of the prophetic outline. He stresses the second advent as the goal of all prophecy. He clearly implies a premillennial coming of Christ. Kining sa 271 paragraph 1 gisgutan diha ang second coming. So nagigisgutan diha ang second coming kay naaga ni first resurrection, naaga ni ma-destroy sa iyang coming. Sama na siya. Atong tan-awon ang ubos. Kay ang ubos ani mao ni siya. Ingon diri, in the fragments from his commentary on Daniel and also in his monumental treatise of Christ and Antichrist, Hippolytus gives a most remarkable exposition of Daniel's paralleling prophecies of chapter 2, chapter 7, and chapter 8. Gi-explain diha ni Hippolytus. Tanawa ha, pero gi-quote kang Hippolytus. Gi-quote ba? Nagitun-an ni Hippolytus ang Daniel 2:7. Dili si Ellen G. White nagsulat ani. Dili. Mao ni siya ang sulat ni Prom. Ato pong kuanan ngano. Tanawa ha. Gikot nila ang study ni Hippolytus. Oh, nag-quote sila gyud. Namuni siya ang pagtuon ng mga prophecy ni Hippolytus. So, ki Hippolytus na mga study ang gigamit, mauna na siya karon. Tanawa ha. Ang sige ingon kay mao ni atong punto. The tools of clay and iron are the 10 horns which are to be. The one other little horn springing up in their midst is the Antichrist, the stone that smite the image and breaks in pieces, and that fill the whole earth is Christ, who comes from heaven. Uning gingon, and brings judgment on the world. So, gi-emphasize dito nga ang stone sa Daniel 2, na milapdo sa larawan, ang larawan naguba o mipuno sa tibuok kalibutan ay si Kristo. So, nag-quote sila sa writings po. Ni Hippolytus, may tungod sa Daniel 2 o sa stone. Gi-quote nila na kana daing stone si Kristo. O dili ni sulat ni Ellen G. White. Naapod ni siya sa Ellen G. White publication pero dili mo ni sulat ni Sister White. Natutas 273. Tanawa ha. The legs of iron and the beast dreadful and terrible expressed the Romans. The stone that smite the earth and brings judgment upon the world was Christ. Kini siya gi-quote man pud ni nila dire. Tanawan ninyo kung di unsa nila pag-quote ni. Kini sulat ni Hippolytus mismo. Kini siya nga libro. Ang title ani pwede ninyong ma-search ni The Four Kingdoms of Daniel in Hippolytus Commentary on Daniel. Ingon dire, Hippolytus specifically interprets the stone which was cut off from the mountain without hands, Daniel 2:34-35, as Christ was on the threshold of the eschaton, comes from heaven to destroy all earthly kingdoms and then establish the heavenly kingdoms of the saints. So yung emphasize diha, nakatong bato, yung gisapsap na walay kamot, gikan sa bukid si Kristo. Pero gibutang ganito mountain, pero gibutang dire from heavens. So, medyo ma-conflict na siya diha. Medyo ma-conflict na si Hippolytus. Conflict na yung presentation. Iya man gyud isulat diha. Bukid na. Gikan sa bukid, tapos comes from heaven iyang gidugtungan. Pero ang pangutana, nganong kana man ang teaching na abay mabasa sa Spirit of Prophecy na ang bato si Kristo?
Nangutana si Mueller mo ni siya. Gitubag ni sa Ellen G. White publication. Si Arthur L. White ang secretary ani nga panahon. Ellen G. White state na siya ha, December 2, 1971. Ang isulat si Mueller dito sa California. Okay, ingon dere. Dear Brother Mueller, in October you wrote to us asking if we would direct you to a statement from Sister White pen indicate that Jesus was as the stone of Daniel 2:44. Kung si Kristo ba tong stone dito? Ang tubag nila mao ni, this has been the holding of the denomination down to the years. Ellen G. White touches the matter of this vision of Nebuchadnezzar rather lightly. She does not go into great detail. So we are unable to direct you of any statement from Ellen G. White pen of this point. This does not in any sense means that the views that we have held are not correct. With the best wishes, I am Andrew L. White. Wala gyud nagsulti. Kinsa may nagsulti ninyo? Mas authoritative day ni si Leroy Prom? Mas authoritative day ang statement ni Uriah Smith or ni Hippolytus? Nabisan gani ang Ellen G. White publication, Ellen G. White state, wala gani maghisgot na si Kristo ang bato sa Daniel 2. Wala siya maingon, Daniel to diha, ang bato si Kristo na. Nagsulat magud siya nga ang tubag niya, tubag ni sa iya, na ang pangutana magud siya, naa ba daw naka-indicate na si Kristo ang stone sa Daniel 2:45. Giribyo sa Ellen G. White state, wala ay nabasa. Wala gyud mabasa. Wala gyud direct mabasa nga si Kristo, pero ang ato magud litra por litra, mutuo magud ta sa ay kanang mabasa. Pero sa Ellen G. White state, sila na gyud ang tag-iya sa Ellen G. White state, wala lagi mabasa. Kay kining si Mueller, gusto gyud niya na may mabasa, pero wala lagi kahatag Ellen G. White state. Kay ang bato manggod dili si Kristo kundi Kingdom of Christ. Mao man ni mabasa. Unsa nang bato? Dili manggod na siya gud si Kristo, mo gyud mabasa. Kay ang bato kaharian man ni Kristo. Atong basahon. Ilarang tubagon ang direct question para dili mo taas ba? Walay mabasa. Pero unsa man day mabasa? Ang bato sa Daniel 2 dili si Kristo, kundi ginharian ni Kristo. Kay duha lagi ka word king and dominion. Lahi ang king, lahi ang kingdom. Ang punto na to dire na walay mabasa na si Kristo ang bato. Pero na ay mabasa nga ang bato ginharian ni Kristo. Ang tubag sa Ellen G. White state direct pod na dili mato mabasa na ang stone sa Daniel 2 si Kristo. Pero ang ato ra gyud mabasa, wala naman nila gipataas. Ang mabasa ra gyud na ang stone ginharian ni Kristo. Ang stone dili si Kristo, kundi ginharian ni Kristo. Ang gawom na ni Kristo man naka gikan sa langit manggod ni siya. So kini wala ni siya, pero tinaw na masabda nato na ang bato di ay dili si Kristo kundi ang ginharian ni Kristo. So mo na siya ang pag-ari manggod sa Ginoo, pag-claim na lang ba. Dili na mag-sit up, di na siya kay sit up naman niya pag-abot. Sit up na siya. So mo na siya kini nga stone sa Daniel 2. Dili ni siya ang chief cornerstone, the head of the corner siya, or dili ni siya ang tried stone, dili, kundi stone na gyud na siya, katawhan ra lagi na siya. Kay ngano, na kini katawhan, kay kini manggong stone na, gisapsap na walay kamot, gikan sa bukid, o dili gikan sa langit, cut off from the mountain without hands, gisapsap siya ang bato. Unya, mabasa man nato na ang bato sapsapan kay mga gaspang nga mga ugali man na. Kay si Kristo wala man siya gaspang na ugali. Hingpit man siya. Kay kung na siya gaspang na ugali, dili siya worthy dito sa cross. Unsa man ni siyang sa pagsapsap. Ang pagsapsap ana, mao man tong pagsapsap sa mga kinaiya, nga gaspang kaayo kinaiya. Ang sapsapan wala pa na mahaom. Buot pa sabot kaya mo gani sapsapan na siya. Kay wa pa man na siya mahaom. Ang stone, sapsapan pa na. We are now in God's workshop. Many of us are rough stones from the quarry. Kay dito man, kuanos quarry. Every imperfection is removed. Muna siya ang pagsapsap sa stone. Kasi Kristo, perfect naman na. Ang perfect din naman na siya, himuong perfect pa.
para ang pagmasapsap na siya, mag-reflect na siya sa kahayag, nagikan sa kahayag sa Ginoo, kay siya man ang kahayag, mahimo na siyang stone, mahimo man na siyang singular na stone yun, kay but pasabot, usa na sila. Ay wala na lahi-lahi. Mo na siya. So, duha ka passages ang atong mabasa na mula sa sulat ni Ellen G. White na gisgutan diri the establishment of God's eternal kingdom in the days of these kings kan pang mga ginharian na mo set up ang Ginoo kingdom napay mga sa adlaw nining Maria unsa ang gitudlo ang tiil napay mga hari nagbarug pa ang iyang pag-set up dili sa langit ang set up niya diri yuta siya mag-set up kay ang second coming di naman na set up kay moabot na siya, kini magod napay sit up. Tapos ang wali ana before si Kristo, in this gospel of the kingdom, sit up naman. Kay magsikag wali-wali kingdom, tapos walay kingdom, murag giilad na nimo mga tao, naa na gyud existed ang kingdom. Sit up na. Kay ang purpose sa iyang pag-sit up, to break in pieces and consume all these kingdoms. Kingdom gyud na, dili na si Kristo. So, masayop gyud ta pag moingon ta na stone si Kristo ang stone, masayop na ta. Masayop na ta. Kini ta kay balong anong wala na siya pero makakita mog libro diha na literal na libro gyud na kadtong 3 volumes o 10 volumes sa libro atong tan-awon po ana. Kay kadaghan naman ko nakahikap og tinuod gyud na libro. Kadaghan na pud din ako gibasa. Pero may bulong lagi ta nganong wa man nila gisulat gabot diri mao na siya. 494, paragraph 3, pag-abot na rin ang sunod, 497 na. Dito po, sa laptop, mawag gihapon, wala gihapon ang siya nga. Ditanggal lang to nila. Na katong stone, mo man to mabasa na katong stone, ginharian ni Kristo to, dito si Kristo. Pero kini siya, ang sulat ni Kuan, mo na pinaka-teaching na yun nila, na ang stone, mo na si Kristo. Nauna ang Adventist kaysa Katoliko. Nauna magyud ang Katoliko. Kay pagka full apostasy, pag complete apostasy sa Jewish Church, Christian Church naman yung palit. Pagkamatay sa mga apostoles, tanan, ang sunod na diha, wa na ilain. Bisan usang historyong basahon, Katolik na gyud ang hisunod, ana. Tapos, kini siya, sulat ni sa Adventist Archives, ang author ani si Leroy Prom, na ang bato sa Daniel to, si Kristo. Muna na siya natudlo. Pero Ellen G. White State mismo nagsulti na wala gyoy direct mabasa. So sila Uriah Smith o si kani si Prom, pareha sila. Dito ra gihapon sila ngikuha kang Hippolytus na teaching. Kang Hippolytus ra gihapon na teaching. Kay alang si Hippolytus ang hikuha sa ila na taas man ang nauna man ang Katoliko. Tanaw Adventist ang isulat ani. Si Leroy Prom, leader sa Adventist, ingon siya, Hippolytus gives a most remarkable exposition on Daniel's paralleling prophecies of Daniel chapter 2. Ano yung statement niya? Pag abot sa kuan, ubos, sa 272, gisgutan na dito na mao na ginto, si Kristo gitong bato. So, ubot pasabot, ang source of truth ang Katolik, pero dahil mismo ang Ellen G. White State, wala sila magingon na si Kristo. Wagi direct. Pag abot na diri, si Kristo na ang bato. Pero wagi mabasa. Ang mabasa, enough naman to. Ang paggunob sa Babylonia, kanang paggunob yun sa mga prinsipyo na, sa Lord kay yun na. Kay pag abot magud ni Kristo, human na 7 last plagues. Nagyapoy distraction, pero mo na tong mamatay sa glory. Na dili sila katanaw. Mo na to. Pag human ato, kuhaon niya ang tanang mga maluwas, kay mo man to ang subject sa kingdom. Kuhaon niya tanang maluwas, mo na siya, event na to, di na siya mag-sit up. Halimbawa ba, brother Kuan, tanawa ha, pagkasala sa tao, kano saan natukod ang grasya? Edi pagkasala sa tao. Pero, initial na siya. Initial. Ang final sa iyang gana na mo, gihapon. Kanang wala pa man si Kristo anang loud cry, kanang, in this gospel of the kingdom shall be praised. Na may kingdom, na. So, grace gihapon na or glory? Natukod naman ang grace gikan sa full of man hantod pagkamatay ni Kristo, full na to na pag-establish. So sa maghapon di ang glory. Pag sit up niya, wala siya mag sit up pag abot niya. Kay ang ginharian sa minsay sa ginharian, dili na kumuabot na siya, ihatag na niya wala pa siya. Halimbawa sa kang Noah, nag-preach ba si Noah na naambaha? Wala. Nag-preach siya para ang tao wala pa ang kingdom, maandam na sila sa kingdom. Pero kini nga kingdom, wala pa ni si Kristo.
ang ilang gi-preach diri na kingdom, kingdom of glory. Naa naman ang kingdom of grace pagkadawat nimo si Kristo mo ng kingdom of grace. Siyempre di man kakadawat sa kingdom of glory kundi kakadawat sa kingdom of grace. Singon diri, the kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man. So atong gikuan. So nga establish gyud siya ang grace. Pero didto na siya na full gyud sa kamatayon ni Kristo. So, mo gani sa Bible prophecy from Adam to Christ, from Christ to Adam. So naanay gituko diri sa Eden pa lang pagkasala sa tao tapos nahingpit dito sa kamatayon ni Kristo. Naay gitawag nga pauna og fulfillment. Sumaras glory ka po. Amura gihapon sa glory. Initial o final. Oo. Bisan wala pa si Kristo, sa loud cry, kingdom of glory na gipresent. Kingdom of glory na siya ang gipresent. Ang abot niya, siyempre, dili man pwede na ang King of Kings, Lord of Lords, dili siyang magpanagyato. So, karon pag abot niya, mauna na ang full. Di man mo gamit og full. Para barang, Brad, pwede ba mo kuhan kog libro nimo pero 3 gives. Tagaan takag partial karon pero nalang ko iduha. So, gamo gihapon ang sit up sa glory. But the full, di man pwede na pagkasala ni Adan ug iba, full establishment agad kingdom of grace, dili, dito pa man ang pinaka-full kang Kristo. Kaya siya man katumanan mo, gihapon diri. But the full establishment of the kingdom of His glory will not take place until the second coming of Christ to this world. Kingdom, muna siya ang Daniel 7:27. So naay full na pag-establish. Namo ni siya ang fulfillment sa Daniel 7 nga ihatag kini nga ginharian, ihatag sa mga balaan. Ang kingdom magud ang subject ani sa dili pa moabot si Kristo tigumon ang mga balaan. Dito sa tigumon, dito sa kingdom. Dito sa kingdom tigumon. Atong atong basahon na dito gyud niya tigumon. Kayo na may gathering time sa loud cry. Dito niya tigumon na tanan. Ang gathering time sa mga subject sa kingdom, mo na ni siya ang this gospel of the kingdom. Mo na akong ipunto sa imo, pareha ra atong gisgutan pero naa lang siya ang gathering time na mag-gather sa iyang atubangan tanan. Mo ni siya. Ang minsayro mo andam sa dalan sa Ginoo. Mao gihapon na the Lord showed me that He had stretched out His hand the second time to recover the remnant of His people. And that effort must redouble in this gathering time. So na gathering time nga sa loud cry before sa 7 last plagues, nakuhaon niya ang iyang makatawhan. I-gather na niya siya tanan. All should be united and zeal in the work. Na yun na yan Mo to siya akong giingon na in this gospel of the kingdom, ang gipreach nila dito, dili na ang grace. Ang kingdom of glory na. Nag-sit up na siya kay na may gathering, dito man i-gather God. Pag wali sa mayong balita, mauna ni siya, so before second coming, gi-sit up. I-preach ang gospel kay mo na magudto ang pinakalas na gospel, ang pag-gather sa subject. In this gospel of the kingdom, mo na magudto siya. Ang tanan na subject sa kingdom, maluwas, siyempre, maangkon nila ang kingdom of glory, pag maangkon una nila ang kingdom of grace sa ilang kasing-kasing. So, i-gather to sila, pag-abot sa Ginoo, nag-gather na tanan, kay nag-gather naman tanan pag-abot niya, kuhaon na lang to niya. Kay kung gathering time manggod na ay place, kung asa siya i-gather. Sa wala pa siya, i-preach unay ang kingdom of glory. Kay umaw man na wala pa. So, mag-preach na ta karon. Lagi kay preach sa kingdom of grace niya murag isabay na sa glory papadung na future naman to. Para maandam ang tanan. Halimbawa, ang tanang believer, siyempre maghuwat ka sa Ginoo, huwat ka, matigom ka na kung asa. Naana mo i-place sa gathering time. Dili pwede na to as Japan uban, i-gather gyud niya tanan, usahon. United. Future pa na, wa pa na maabot. Wala pa kay nagtuon pamanta sa Kingdom of Glory. Siyempre, ang gusto na tumangko ng glory, mo what gyud ta sa Ginoo. Para ba pagbobo sa early rain, na gyud sila sa kalugar, Acts chapter 2. Daghang kayo mabasa kayo mga So ang kuwan pa ng 144 wala na kamatayon, Wala. di ba? Mo na glory na gito. Kaya wala man sila kamatayon. Wala na sila kamatayon. Kana open pa man wa pa na si Kristo ana. Mo lagi akong gi-emphasize. Kingdom of Glory na ni siya. Ang umaabot na future na siya. Kay mo man na siya ang establish sa Ginoo. Mo man na siya kay siya man ang king
Kini nga study sa Daniel 2 o kingdom, premillennial phase o kingdom, establish na ang kingdom. I-establish niya una ang kingdom. O ang pinaka full establishment sa second coming niya. Nga po kung wala pa. Kung walay partial. nay partial kay tigomon magud niya tanan kay ingon siya mo sit up kog hari sa inyo. Kay gisgutan dire nga ang anak sa mga anak sa Israel nagpabilin gyud daghang adlaw wala gyud hari. Ang Ginoo naa siya ay visible king at invisible. Ay tag-ing na ang ato organized ta wa tay president. Naatay president na leaders mga tao pero naapag may mas leader pa niya si Kristo para kang Moses. So kay kingdom manig from Genesis to Revelation puro man ni kingdom tanan kingdom principles man. So ang katawan sa Ginoo nagpabilin sa daghang mga adlaw wa gyud king. Pero moabot ang panahon wala pa second coming mangita kang hiubang yang katawhan mamalik sila asa sila mamalik kung asa sila gikan mamalik sila dito pangitaon si hiuban na ilang Dios og kang David kinsa man ning Dios ug kinsa na si David pangitaon si Hiuba na ilang Diyos og si David na ilang hari og mangadto kang Hiuba uban ang kahadlok kisay nahadlok ani ang mga balaan og sa iyang pagkaayo sa ulahing mga adlaw sa second coming dili mangita pa sa second coming di na mangita na dili mangita pa sila mahadlok pa sila pangitaon nila ang ilang Diyos og si David na ilang hari kay wa pa man si Kristo si David pa, makasala dahil ta kung si David pa kay ang Ginoo baya ang nag-appoint ana. Ang Ginoo nag-appoint kang David. Atong basahon. Og ako si Hiuba mahimo nga ilang Dios og ang akong alagad nga si David maoy prinsipe sa ilo. Si Kristo prinsipe baya na. So makasala ba si David kung moon po siyang prinsipe sa Ginoo? Wala pa man si Christ. Si David una. Ako si Hiuba namulong niini. Di man na tumas. Tukuron man niya pag-usap ang trono ni David. Tukuron niya pag-usap atong basahon ha. Kay ato naman ni siyang gikuan na tukuron niya pag-usap ang trono ni David nga na nalumpag. Ingon dere. Niadtong adlaw akong patindugon ang tabernakulo ni David na napukan. Unsa nang napukan kaniadto og takpan ang mga nangalumpag niini og akong bangunon ang iyang mga kuta nga naggunob og tukuron ko kini ingon sa karaang mga adlaw. Tukuron niya kini sa karaang pareha sa karaang adlaw. So unsay gisgutan diri ang future na tukuron niya. Wala pa second coming. Og sa tanang mga nasod nagtawag sa akong ngalan. So mo na siya pagtukod sa ginharian. Dirita sa kuan ha. Kini wala pa second coming ani. Kini wala pa second coming ani. Kini wala pa may second coming ani. Tanawa ha. Og niini nahiuyon ang mga pulong sa mga malagna. Unsa ang mga pulong sa malagna na nag-uyon? Wala magsupak. Unsa man siya? Sa human niini magabalik ako og pagatukuron ko pag-usab o pag-usab ang tabernakulo ni David nga napukan og pagatukuron ko pag-usab ang iyang nangalumpag og pagapatindugon ko kini. 17. Unsay purpose na patindugon niya ang tabernakulo ni David nga nalumpag? Tukuron niya ang Ginoo mo tukod. Unsay purpose? Sa 17. Ang purpose ana aron nga ang nahabilin nga mga tao atong John 10:16 nahabilin ang mga taong nahabilin managpangita sa Ginoo sa New Earth wala na kay luwas na tanan og ang tanang hintel loud cry man na anay kingdom nga gitukod wala pa si Kristo pero siyang magtukod power niya ang mutukod sa kana nga ginharian ni David dili David Jan kingdom of glory kay duha ra man na siya. Mao na siya na naapay pagluwas sa mga hintil tukod na ginharian mo na siya in this gospel of the kingdom kay naa na may kingdom ug ang tanang mga hintil nga nasa ibabaw nila gitawag ang akong pangalan. Lagi ba kanang literal structure libad sa kingdom? Agyod kay makita man gyud nila, literal man gyud makita ang kingdom. Tapos ang Ginoo man nang nagkuha na ang Ginoo man gyud paraan ni. Tanawa Tao magtukod na ba ang Ginoo mismo? Ang Ginoo nagtukod. Mismo. Murag halamanan sa Eden kay ingon sa halamanan sa Eden, gitukod yun nila dayon. Tanawa ha.
ibabaw sa trono ni David o sa ibabaw sa iyang ginharian aron sa pagtukod niini, sa pagtuboy niini nga may hustisya o pagkamatarong sukad karon bisan hantod sa walay katapusan ang kakugin ni Jehova sa mga panon maoy naghimo ni. Ang pag-abot lagi sa Ginoo, gather na tanan. Oh. Na. Pero ang Nanang kingdom. ilang silungan. Kay ang official stand man gud sa Seventh-day Adventist diha na gyud sa pag-abot na niya. Kung nanay mo tanaman sa Eden, kato siya dadon na to paingon sa langit. No, ana. Ang una ang gina-present karon, ang kingdom gyud pag-abot na si Ginoo, di naman siya mag-sit up ana kay kuhao naman lang na niya. Rapture. Pero kini mangita pa ang mga tao sa Ginoo kang David na ilang hari. Kay naaman kay tigumon man niya ingon niya. Sa second coming walay pagtigom. Di na. Kay makonflict ang mga mabasa nato sa Biblia kay kini walay dekorasyon. Kini dili kani dekorasyon. Ang atong manggibasa ganina dito dekorasyon kay tulpok ni kudlet. So kini manggod sa wala pa ang second coming, iya na manggod adun tanan, tigumon na gyud niya tanan. So pag-abot sa Ginoo na siya kuhao na lang. Kay naa man gyud pagtigom. Tapos siya gyud ang mubuhat. Ako gyud ang kakugin niyo ba mo mubuhat niini. So mura na diferensya kay namang gyud daghan mabasa na i-gather gyud niya tanan sa dili pa siya maabot. So mo na siya ang mga tao sa gawas sa gawas ingon siya mao kini ang giingon ni Jehova sa adlaw nga ako maghinlo siya sa tanang kasalanan, tanang kahugawan. Papuy-an ko kaninyo ang mga syudad og ang mga nagunob nga dapit mahulian pagtukod ug ang yuta nga mahimong biniyaan pagaumahon tungod kay kana biniyaan sa mga mata. Biniyaan na siya nakit-an sa mga mata sa tanang nangagi. Nay mangagi kana nga lugar ha. Nakit-an nila sa mga mata na kanang lugar ha, biniyaan tungod na siya sa gira. Okay. 35. Og sila muingon. Kinsa ang muingon? Ang mga nangagi, yung mga kita sa lugar nagbiniyaan di ay na siya. Muingon sila, kining yutaa nga biniyaan nahimong ingon sa halamanan sa Eden. Well, dili ang katong to sulod sa kingdom ha, ang tos gawas ang nagsulti. Kining lugara naguba gunob biniyaan nahimong ingon sa Eden. Og ang awaaw og biniyaan og guba nga mga syudad, guba na mga syudad, dili ang New Jerusalem ha, katong mga syudad ginakutan o ginapuy-an. Na 36. Na gyud. Kita. Unya ang mga nasod, nay mga nasod nga nanghibilin. Ay nabilin. Nga nagalibot kaninyo, managpakaila nga ako. Si Jehova nagtukod sa mga dapit nga nangaguba og nagtanom ni ana siya gyud ang mubuhatanan ang tao mo occupy na lang ni nga dapit nga biniyaan ako si Jehova namulong nini og magabuhat nini kay ang gathering time mo gather ka biyaan gyapon pero nay mga pagtuon na kana siya nakakuha na siya preserve na siya nanay shield. Biyaan gihapon na kay pag-abot niya gather na diha sa lugar. Ngadto man bakasyon gani mobalik ra gyud ka diha. Wala siya. Ang diferensya lang ani ang gathering time kay sa tanan man god pag-abot na gyud ni Kristo wala siya. Wala naman. Kuha naman tanan na kuhaon na niya. Di naman siya matabunan ng uban. Tabunan ng uban. Mao gyapon sa Daniel 2 kung diretso ka na dito sa bato dayon ka matabunan ng uban na stage. Mao ra gud ang tumong second coming ra gud ang tumoy. Brad, apel ng great sa dana. Apil na diri. Diba? Kadiri Apel sa sa tanan. So mo na siya. Ang ato diri kung unsa ang kahayag, lakaw tas kahayag. Dili lang part. Ingon dito, stay in the middle of the road. Mo ni siyang stay in the middle of the road. Dili ka magkanan, ari ka magkaliwa, di ka magkanan. Kay kung magkanan ka, wala ka maka-stay sa road. Stay in the middle of the road. Kung mauna pud kas kahayag, wala kas kahayag. Kung nasa likod pud ka, wala pud kas kahayag. Stay in the middle of the road. Kay na dihang kahayag. Dili dire, di ka maguna, dili ka pud dire, di ka pud dire. Stay in the middle of the road. Mo na siyang giingon. Di ka mo unas kahayag, di pud ka mo
paulahis kahayag. Di ka mo kanan, di ka mo kaliwa. Stay in the middle of the road. Mo na yato sundon. Okay? Closing prayer. Kamuta, manamo nagasita sa langit. Amo kami dahil mo salamatan Ginoo tungod sa imong pagkamahay kanamo. Ang nagway ka sa kinabuhi. Salamat kami gabi sa mga pulong mo natunan. Ikaw kanunay magpainumdum ka namo pinagi sa walang espiritu nga magasunod sa imong kabubuton. Magasunod kami sa imong lakang o labaw sa tanan. Maandam kami niya sa imong pagbalik mo makapuyo o maghari uban kanin sa wala na katapusan. Salamat nga naminaw ka namo ning gabi o magproteksyon ka sa panimalay nga glory o kanamo nga magapamauli sa among isika panimalay amo kang giday tungod sa imong pagkamaayo daw daghang pamabutang na nasa among nahuna apan among yapon ikaw nga kanunay nga daygon og pasalamatan sa daghang mga butang sa walay katapusan. Among pangayo og uban pa namong gilauman nga madawat kini pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Abot gyapon sa alas 10. Ay wala day. Abot alas 10. Alas 10.